Kuya, ano ba talagang nangyari? Kung sino-sino na tinatawagan ko. Ay naku, Lino. Mahabang kwento. Pumasok muna tayo sa bahay. Kuya, ano ba talagang nangyari? Ba't kayo hinuli ng pulis? Sinabi nila na snatcher daw ako. Siyempre, tumanggi ako. Pero ayaw nilang maniwala. Nakita daw nila ako sa CCTV footage at ako daw yun. Talagang pinilit nila na ikaw yun? Kahit hindi naman? Oo, hindi nila ako pinakinggan kahit ilang beses. Pero ako daw yun. Pero kamukha ko daw. Yun din ang pangalan. Kaya hinuli ako. Grabe naman! Pero paano kanila pinakawalan? Nag-insist din ako na may pruweba ako. Nawala ako sa lugar na yun sa snatching. Pinakita ko rin yung delivery apps ko dahil sa oras na yon nasa delivery ako. Pinakita ko rin yung timestamp ng drop-off ko. May pruweba ka naman pala. Sana chinek nila agad. Ayaw nila kasing makinig. Ang sabi lang nila, trabaho lang ito. Pero ako ang nagdusa, Lino. Ako ang napahiya. Ako ang itinuring na kriminal. Nakakapanlo mo nga, kuya. Kung wala kang naipakitang pruweba, iniwan ka nila doon buong weekend. Totoo, pero ganito na lang ba yun? Pwede pala nilang hulihin kahit hindi ikaw yung totoong suspect. Gaano na kaya karami ang nahuling katulad ko na ni mistaken identity? Ano ba ang aking dapat gawin? Pwede ko ba silang kasuhan kahit mga pulis sila? Ang iniwang tanong ni June ay pwede niya bang kasuhan ang mga pulis na humuli sa kanya dahil po sa mistaken identity? Yan po ang katanungan. Ano po masasabi natin, Attorney Victoria Marie Balilo? Dahil nga mistaken identity, naku, pwede niyang kasuhan yung mga pulis dyan. Ngayon, pwede yon, file tayo ng civil damages sa court. So, hingi tayo ng danyos dahil nga naman, syempre, yung anxiety, sleepless nights na naranasan niya habang nakakulong siya, ano? Kasi may period of detention yata. Yung tinatawag na period of detention, yun yung period kung saan nakulong siya bago siya pinalaya. Bale, doon kasi sa video, sinasabi doon na nakulong pa siya ng ilang araw bago malaman o bago siya palayain ng pulis na hindi pala siya yung hinuli. Dahil dyan, pwede silang kasuhan ng civil case, Miss Annie. Yun yung mapapayo ko. Kung gusto niya talagang kasuhan, singil siya ng danyos doon sa court. Ngayon, magfa-file lang siya ng complaint for damages doon, sasabihin niya yung mga identity ng pulis, ikikwento niya yung mga pangyayari na nag-lead kung paano siya na-aresto. Tapos, dadaan naman po yun sa court process at a-attend dyan yung mga pulis. Magre-render po ng decision yung judge para naman yung justice ay maserve din naman sa kanya. Ano, Miss Annie, Miss Jackie? Okay. So, attorney, mayroon na tayo natutunan dito ha. Paano kung wala yung mga resibo niya? Ibig sabihin, magtutuloy-tuloy yung kaso niya. Kaya ito, pwede natin makuhang dagdag kaalaman, di ba po? Yung mga resibo, as much as possible, wag natin basta-basta tinatago. Ay, ibig sabihin, tinatapon, di ba? Yun ang gawain Yes. natin. Alagay na natin sa basura kasi dagdag pang, ano yan eh, dumi, kaalat doon sa loob ng bahay o kaya sa mga ano ninyo, lagayan ng pitaka. So mas ano pala yun? Eh paano kung hindi naman talaga po nahanap yun? Wala man lang siyang maipipresent na ebidensya. Now na may evidence ang kinakailangan, if you are determined to file case, pwede daw po civil case. Ayan. Imagine, kamukha lang niya, trabaho lang daw. So have to be very careful. Hindi naman exert ng due diligence attorney yung mga pulis na humuli dito. Ayan. So mayroon din kayong problema. In the future, nakakasuhan kayo at lalaban siya, Miss Jackie. Magkakaroon kayo ng problema, di ba po, attorney? Yes po, Miss Jackie, Miss Annie. So Okay. bukod doon, pwede rin naman lang filean ng admin case dahil hindi nila ginagawa ng maayos yung trabaho nila.
Yon, Miss Annie, kapag nag-admin case din tayo sa mga polis, kapag yan, nagretiro, maiipit dyan yung mga pension nila, yung mga retirement benefits. Kasi syempre, pag ikaw ay isang nagtatrabaho, ang aabangan mo dyan yung pension at saka retirement benefits mo. Ngayon, kapag may admin case ka, maiipit yun.